sa atin pong pagsamba. At patuloy nating ihanda ang ating mga puso para sa ating pagsamba at pagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Ating hinihilingan ng mga nasa labas at tayo ho'y magsipasok na upang tayo ho ay dumako sa paghahanda natin sa pagsamba. So muli ho, yung ating mga kapatiran nasa labas ay magsipasok na ho. Okay, muli ho, isang magandang umaga at welcome po sa Sunday morning worship service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Ang nauna nating gawain ho kanina ay ang ating Sunday school, and this is our worship service or pagsisimula ng ating worship service. At welcome po natin ang bawat isa, maging yung mga kasama ho natin online. And this is a little bit extra special because it is Resurrection Sunday at karamihan at marami sa mundo ay inaalaala ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At tunay nga, ang sabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, kung hindi nabuhay muli si Jesus, walang kabuluhan ang ating pangangaral, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. In short, kung hindi siya muling nabuhay na tunay, uwian na. At gawin na lang natin yung gusto nating gawin. Pero dahil siya'y muling nabuhay, ay may kabuluhan ang pananampalatayang Kristiyano. May pag-asa na hindi mapapahiya ang pananampalatayang Kristiyano, at ito ho ang atin hong pinagdiriwang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Before we go to our worship service, ilan ho muna mga announcements and reminders at pag-welcome. Una ho, gusto nating i-welcome ang ating mga panauhin na imbitahan ho ng Aquino family, ang kanilang larger family. Purihin ang Panginoon, safe na nakauwi ang tatay ho ni Brother Gerard. Pinag-pray ho natin ang pinagmanahan ng kagwapuhan at pangalan ni Brother Gerard, si Gerardo Aquino Sr. Welcome po sa JCBC. And then also si Erlinda Aquino. Erlinda, purihin po ang Panginoon. Ayan, purihin. Pwede ho kayo maupo. And then si Ate Jennifer Aquino. Kahit taas na lang ho ang kamay, Ate Jennifer. And then si Ma'am Salvacion Mendoza. Ayan, purihin po ang Panginoon. Welcome po. At sana hindi ito yung una at huli na tayo makapagsama-sama. Gusto rin natin i-welcome si Ate Glenda Braga. Welcome po. Kaibigan po. At classmate ba ni si Sir Jonah? Classmate o kaibigan? Classmate ni si Sir Jonah sa STI noon. Ayan. So, purihin ang Panginoon. Salamat po at kasama namin kayo. Meron pa ho ba tayong first-time visitor?
Sa lahat ng inimbitahan ko, isa lang yung nag-reply at wala pa. Ano? Anyway, salamat po sa Diyos. Salamat po sa bawat isang narito. Welcome na welcome po kayo. And again, sana hindi ito yung una't huli, kundi una't simula na tayo makapagsama-sama sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Mabilis na announcements lamang po. 8 days na lang, youth camp na. Amen? April 8, 9, 10 ang youth camp. Diyan ho sa lugar ng Balasing, sa Hisland. At ang ating mga kabataan ay talagang puspusan na ang paghahanda para ho sa camp na yan. Sa next Sunday, next Sunday, April 7, ay pupunta ho sila doon ng hapon. Magsisimula na sila maghanda ho doon. And marami ho silang talagang kailangan pang ayusin. At salamat ho sa mga sumuporta, sa mga fundraising ho nila. At yung iba nagbibigay ng halaga para hatiin sa mga young people. Very much, thank you very much po sa inyong pagsuporta. And also, appreciate din natin yung nangunguna sa mga kabataan. Si Brother Daryl, purihin ng Panginoon. Dati si Brother Paul yung pumuputi ang buhok para sa mga young people. Lalo na ngayon dahil ang church ho natin ang host, purihin ng Diyos sa kapatid ho natin ito na naglilingkod. Mamaya, habang kumakain tayo, mapapanood nyo ho. Kung hindi nyo pa napanood, mapapanood nyo yung mga ginawa ng ating yung mga ilang video presentation. And baka kiligin yung iba ho sa inyo. Baka lang naman, yung iba baka magalit, hindi ko alam, pero maganda ho yung ginawa na ating mga very much appreciated at salamat sa Diyos na gagamit yung kanilang mga talento at kakayahan sa bagay ho na yan. And then also, Lord willing, May 1, tuloy ho ang ating church outing. Yung ating pinapangarap na out of town ay postpone ho muna. Dito ho muna tayo sa malapit. Nevertheless, May 1, that's a Wednesday. Holiday po yan, Labor Day. Hindi naman nauusod yung holiday na yon. So tayo ho ay magtatampisaw sa tubig. So Lord willing, mag-swimming po tayo. Wait for further announcements. Susubukan natin mapanatili sa minimal 100 per person at siguro baka 70 pesos lang sa mga bata, 5 years old pababa. Susubukan natin mapanatili ho doon na ganun kababaho yung cost po natin. And then also, pagbati ho sa mga magdiriwang, meron ba mag-birthday ngayong linggo? Mabilis lang po, mag-birthday. Mag-anniversary at isa sa dahilan kung kaya't meron tayong masarap na pagkain mamaya dahil magdiriwang ng anniversary kasama ho natin. Ang pinagmanahan ko naman ng kagwapuhan, sila Brother Boyd, Sister Connie, sa April 4, sila ay mag-anniversary. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Okay. Kung wala na ho ba? Wala na. So mamaya ho, as we have said, dito tayo magtatanghalian sa church. I hope hindi tayo magmamadaling umuwi at tayo makapagsalo-salo at tayo may kumakain o umiinom ay mabigyan natin ng luwalhati ang pangalan ng Panginoon. Lalo na sa atin hong gawain ng pagsamba. Well, bago ho tayo dumako sa ating pagsamba, magkaroon ho muna tayo ng paghahanda. Magkaroon tayo ng sandali, ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo yung maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ikaw na lumalang sa langit at lupa at sa lahat ng bagay at nagsusustento sa lahat ng bagay. Tunay, O Diyos, maging ang aming hininga, Panginoon, ay galing sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagkakaloob mo ng aming mga pangangailangan. Higit pa sa aming mga kailangan. Lalo't higit, O Diyos, salamat sa pagkakaloob mo ng iyong bugtong na anak. Nang kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Salamat sa katubusan. Lord, salamat sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord, ngayon sa daling ito, tulungan mo nawa kami na pag-aralan namin na kalooban mo na ikaw ay aming sambahin. Nakita rin namin sa iyong salita ang napakahalagang katotohanan na ayaw mo ng ipokritong pagsamba. O Diyos, tulungan mo kami, sadyang kami ay mahina. Alalahanin mong kami ay gawa sa alikabok, O Panginoon.
Nawa sa iyong biyaya ay masamba ka namin ngayong oras na ito sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, pagbabasa ng iyong salita, maging sa pangangaral ng iyong salita, ang lahat ng mga na ito ay magawa namin nagbibigay luwalhati sa iyo. Lahat nawa na ito, Panginoon, ay maging pagtataas ng iyong pangalan. At muli, O Diyos, sa amin pong hinihiling, sa bawat isang naririto, Panginoon, una sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo, maawa ka. Ikaw po ang magligtas. Dahil ayon sa iyong salita, liban na ikaw ang maglapit kay Kristo, walang taong makakalapit sa Kanya. At gayon din sa amin ng mga mananampalataya ng Ebanghelyo, nawa lalo pang lumalim ang aming pahalaga, lalo pang tumindi, Panginoon, ang aming pagmamahal sa aming Panginoong Hesus na matay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. O Diyos, ikaw lamang ang maluwalhati. Samahan, tulungan mo kami. Siyasatin mo kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Patawarin mo kami sa anumang mga nagawa, nasabi o naisip na hiwalay sa iyong mga kautusan. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Christ the Lord is risen today. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing. Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing we heavens and earth with light. Hallelujah. Hymns again our glorious King. Hallelujah. World that is now thy sting. Hallelujah. Dying ones he all that save. Hallelujah. Where thy victory, O great. Hallelujah. Love's redeeming work is done. Hallelujah. Fought the fight, the battle won. Hallelujah. That in vain forbids him rise. Hallelujah. Christ has opened paradise. Hallelujah. Soaring now where Christ had led. Hallelujah. Humbling our exalted head. Hallelujah. Made like him we rise. Hallelujah. As the cross the way the skies. Hallelujah. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakalo. Purihin ang ating Panginoon,
Para po sa pagbasa ng ating basehan sa pagkakaloob, atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo na sa unang araw ng linggo, O Diyos, Ikaw ay nabuhay muli, Panginoon. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkamatay mo upang bayaran ng aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin sa kabila ng aming kasalanan. Ngayon, O Diyos, bilang bahagi ng aming pagsamba, kami mag-aalay sa iyo, na Ikaw rin naman ang nagbigay sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa mga pagpapala mo sa buong linggo, O Diyos, at sa pag-iingat mo, Panginoon, sa pagpapagaling ng mga may sakit, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. At bilang pasasalamat din namin, O Diyos, ang aming iaalay sa iyo. Nawa, O Diyos, likahan mo kami ng puso na tunay ngang nagsasamba at nagpapasalamat sa iyo. May tunay na kagalakan, Panginoon, at nawa, O Diyos, Ikaw ay maluwalhati sa aming gagawin na ito. Ang malilikom na salapi, O Diyos, ay nawa magamit sa ikalalaganapan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus, sa ikalalagupan ng iyong mga mananampalataya sa dakong ito, O Diyos, at sa ikaliligtas, Panginoon, ng mga hindi pa sumasampalataya, Panginoon. Nawa Ikaw ang aming maitaas, Ikaw ang aming mapapurihan sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin The Power of the Cross.
the victory crown. Is the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath, we stand forgiven at the cross. Hope to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live, and through your selfless love. This the power of the cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cause, we stand forgiven at the cross. Tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, magmumula po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 5, talata 1 hanggang 11. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Kaya't yamang tayo'y itinuring ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din niya ay nabuksan ang daan upang tamasahin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito ay nagagalak tayo dahil na rin sa pag-asang makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang iyan, nagagalak din tayo sa mga pagdurusang ating nararanasan sapagkat alam nating ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Bihira ang taong mag-aalay ng buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has mamatay dahil sa isang mabuting tao. Subalit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na tayong maliligtas sa pamamagitan niya mula sa poot ng Diyos. Sapagkat kung noon ngang kaaway tayo ng Diyos, ay ipinagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lalo na ngayong ipinagkasundo na tayo sa Diyos.
Tiyak na maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang iyan, nagagalak din tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya'y nakamtan natin ang pakikipagkasundo sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Mari na kayo magsiyo. Dahil dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ako'y mangangahas na sabihin lahat ho tayo ay ayaw ng napapahiya. Hindi maganda sa pakiramdam ang tayo ay napapahiya. Sa anumang bagay na ating ginagawa o sinasabi o pinaplano, ang gusto natin ito ay hindi mabigo at hindi tayo mapahiya. At kahit sa mga simpleng bagay, naalala ko ho noon sa aking pamamalengke, panahon ng pinya, at mura ang pinya, therefore, bibili ako ng pinya at idadamay ko ang aking mga biyanan. Hindi ako marunong pumili ng pinya. Ang sabi sa akin ng titinda, "Kuya, ipipili kita ng maganda." Sabi ko sa kanya, "Wag na ho, napili ko na, pinakasalan ko pa." Tandaan niyo yung linya na yun. Hindi ho. Sabi ko sa kanya, "Kuya, sigurado ba to? Hindi ba ako mapapahiya kapag ibinigay ko ang pinya na ito?" Sabihin niya, "Oo, sigurado yan, hindi ka mapapahiya." Again, ayaw natin nang tayo ay napapahiya. Kaya ako sinabi ho ito sapagkat tayo bilang isang Kristiyanong iglesia ay may ibinabahagi sa mga tao. Binabahagi natin ang ebanghelyo at kalakip ng ebanghelyo na ito ay walang iba kung hindi ang pag-asa na meron tayo kay Kristo Jesus. At pareho ang tanong, hindi ba mapapahiya ang pag-asa na ito kay Kristo? Tiyak ba ang pag-asa na ito? Wala bang tsansa na mabigo ang pag-asang ito? Hindi ba pwedeng mangyari na pagdating sa dulo, pagtatawanan tayo ng mga tao, kita niyo yung mga Kristiyano na yan, na ibinigay ang buhay kay Kristo, sinayang lang nila, then tayo ay pupukulin ng mga magiging sanhi tayo o magiging tatapunan tayo ng mga pagtatawa. Walang sagot ho ng salita ng Diyos niyan ay walang tsansa. Hindi pwedeng mapahiya ang pag-asa na meron tayo kay Kristo Jesus. At ang kapag-asa na ito ay sigurado dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ho ang mensahe natin ngayong umaga. Our hope of salvation is absolutely made certain by the death and resurrection of Jesus Christ. Ang ating pag-asa ng kaligtasan ay lubos na ginawang sigurado sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Panamandaliin ho tayong manalangin, hingin natin ng tulong at gabay ng Panginoon. Let us pray. O aming Amang Diyos, aming pinapasalamatan ka sa iyong biyaya at sa iyong pagmamahal na ibinuhos mo sa amin. O Panginoon, hindi namin kayang sukatin ang dakilang biyaya. Hindi namin kayang sukatin kung gaano kalalim at kalawak ang pagmamahal na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming mga makasalanan. At nawa sa aming pag-aaral ngayon ng iyong salita, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga mata na nakakakita, ng mga tainga na nakakarinig, upang marinig namin ang iyong katotohanan, ng iyong salita, O Diyos, at Panginoon, upang lalong maging maliwanag sa amin ang mga katotohanan mo at ang iyong katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin, ang iyong katotohanan ang siyang patuloy na magpapabanal sa amin. Panginoon, namin pong inihiling sa awa at kahabag mo, O Diyos, magligtas ka ng mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At sa lahat ng ito, Panginoon, ay maluwalhati ka nawa namin at maitaas namin ang iyong pangalan. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, lalo na ho sa ating mga bisita, sa church ho na ito ay 2019, sinimulan ho namin ang pag-aaral sa Book of Romans. You imagine, almost 5 years na tayong
nag-aaral sa Book of Romans, pero hindi yun tuloy-tuloy, lalo na nung pandemic, ay nagkaroon tayo ng matagal na pagkaputol. Pero nung aking binilikan ay meron na ho tayong 107 Sundays na nag-aaral tayo. That's completely more than 2 years ng pag-aaral mula sa Book of Romans. And last Sunday, natapos natin ang Romans chapter 10. Ganun ho tayo kaseryoso at kasusi o kasinsin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And tayo ay bumalik dito sa Romans chapter 5 at itong particular na chapter na ito, verses 1 to 11, ay naging laman ng personal kong pagbubulay ng salita ng Panginoon, lalo na itong tinatawag na Holy Week. At para makita natin at maunawaan natin, at gusto ko sana ang lahat sa atin na maging ang ating mga panauhin ay dalin upang maunawaan natin ang kabuuan, ang tindi ng impact, ng katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos at saysayin natin o sundan natin ang flow of thought ng sumulat ng Book of Romans. Walang iba kung hindi si Apostol Pablo. At para mangyari ho yun, ay magkakaroon tayo ng mabilis na review mula chapter 1 at matatapos tayo hanggang chapter 5. At kung ginawa natin yun ng isang taon, ngayon gagawin ho natin ng isang Sunday lamang. Now, hindi natin magagawa ng masinsin, pero susubukan ho natin, gusto ko makita ho natin yung katotohanan at sinadya ko ho ito para makita ho natin na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi kagaya ng iba na tuhog-tuhog na mga verses lamang. Nakukuha mula kung saan-saan, tuhog-tuhog-tuhog at meron na silang doktrina. Na makita ho natin na talagang ito ay isang sulat na merong sinasabi ang may akda at yung mga katotohanan na yon ay kailangan nating maunawaan upang makita natin ang sinasabi talaga ng salita ng Panginoon. So simulan ho natin sa Romans chapter 1. Sinaysay ni Apostol Pablo ang kanyang misyon. Ang sabi niya sa Romans chapter 1 verse 15, ang sabi niya, "So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are in Rome also." Yun ang misyon ni Pablo. Gusto niyang pumunta sa Rome para ipangaral ang ebanghelyo. At bakit daw? Ang sabi niya sa verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Please remember that. Ito ay isang talata na naglalaman ng napakarami at mahalagang katotohanan na ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ay hindi ang 10 utos. Ang kaparaanan ng Diyos para magligtas ay hindi isang grupo ng relihiyon. Ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas sang ayon sa apostol ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, bakit ito sinasaysay ni Pablo? Bakit mabigat na mabigat ang ebanghelyo para kay Pablo? Pag titignan natin sa Romans chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, ginawang malinaw ni Apostol Pablo ang pangangailangan sa ebanghelyo. Bakit daw kailangan ang ebanghelyo? Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Panginoon at nasa ilalim ng matuwid na puot at hatol ng Diyos. Ang sabi sa Romans 1 verse 18 ay ito, "For the wrath of God," yung puot daw ng Diyos ay, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." Please pause for a while and unawain natin ang sabi ng salita ng Diyos, hindi apathetic ang Diyos sa kasalanan ng tao. Kung ikaw ay nagmura, hindi yun baliwala sa Diyos. Kung ikaw ay nagsinungaling, hindi yun baliwala sa Diyos. Kung ikaw ay nanglamang ng kapwa, kung ikaw ay gumawa ng masama, kung ikaw ay nagsinungaling sa iyong mga magulang, nilapastangan mo sila, at kung ikaw naman ay pabaya sa iyong responsibilidad bilang magulang na inutos sa iyo ng Diyos, hindi yun baliwala sa Diyos. Ang Diyos ay napupuot sa lahat ng kasalanan. Maliit man o malaki, konti man o madami, ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. At walang makakatakas
At yun ang binigyan diin ni Apostol Pablo sa chapter 1, 2, and 3 ng Romans. Ang sabi niya sa chapter 2, verse 3, walang makakatakas sa hatol ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 3, and thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, same, that thou shalt escape the judgment of God? Tingin mo makakatakas ka sa hatol ng Panginoon? Tingin mo dahil tagapagturo ka, dahil ikaw ay mas may alam sa salita ng Diyos, dahil lamang simbahan ka, makakatakas ka sa hatol ng Diyos? And the answer to that is no. Why? Sabagat ang sabi sa verse 11, Romans 2, for there is no respect of persons with God. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ikaw man ay nakapag-aral o hindi, mayaman o mahirap, san ka man pinanganak, ano man ang kulay ng iyong balat o lengguwahe na iyong sinasalita, hindi yun kinukonsidera ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. So chapter 1 and chapter 2 ng Romans, ginalawang maliwanag ni Apostol Pablo ng lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, ay mga makasalanan na nasa ilalim ng puot ng ating Panginoon. Pagdating sa chapter 3 verse 9, ang sabi ni Pablo ay ito, what then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Maliwanag ho ito, para ho sa mga hindi nakakaunawa, sa Biblia, particularly sa mga Hudyo, dalawang klase lang ang tao. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. Okay? Ang lahat ng tao sa buong mundo ay divided lang sa dalawa. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. At ang sabi ng salita ng Panginoon ho dito, lahat daw we have proven that all men, Jews and Gentiles, are all under sin. Ang sabi ng salita ng Diyos, as it is written, there is none righteous, no, not one. Bakit ito dinidiinan ng salita ng Diyos? Sapagkat ang sabi ni Jesus, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan na manggagamot. Dahil ako ay nangangamba na baka meron dito ho ngayong tanghaling ito na ang tingin nyo sa inyong sarili, kayo ay matuwid. Na ang tingin nyo sa inyong sarili, mas mabait kayo sa iba, mas madalas kayo sa simbahan kaysa sa iba, at ang tingin nyo sa okay naman ako. At kung okay ka naman, hindi ka lalapit sa manggagamot. Pero maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos, wala sa ating okay. For all have sinned, at lahat, walang matuwid, wala kahit isa. Well, maaaring tanungin ng isang tao, well, Apostol Pablo, hindi ba pwedeng magsumikap? Hindi ba pwedeng sumunod sa kautusan ng Diyos at baka mamaya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, ay maangkin ko ang habag ng Diyos at ako ay maligtas? Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 3 verse 19, hindi maaari. Ang sabi niya sa verse 19, now we know that what things soever the law saith, ano man ang sinasabi ng kautusan, it saith to them that are under the law. Bakit daw? That. Please remember that word. Yung word na that ay nagpapakita ng reason. Lahat ng sinasabi ng mga kautusan, pamilyar tayo sa 10 utos, lahat ng sinasabi ng 10 utos, ano ang rason para saan? That every mouth may be stopped and all the world may become what? Guilty before God. Ang 10 utos o ang mga kautusan ng Diyos sa Biblia ay hindi ibinigay para gamiting panlinis. Ang trabaho ng 10 utos ay ito, takpan ang iyong bibig para tumigil ka na sa pagrarason at pagdadahilan at pagtatanggol ng iyong sarili at ang makita mo tayo ay guilty. Guilty. Pagdating sa verse 20, okay, kung ang trabaho ng kautusan ay ipakitang guilty ka, ang sabi ni Pablo, verse 20, therefore, ito yung conclusion, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Napakaganda na dinagay ni Pablo yung in His sight. Why?
Because sa mata ng tao, maaaring mukha kang matuwid. Maaaring sa sarili mong mata, ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay mabait. Maaaring sa iyong sariling standard o pamantayan, naalala ko nung bata ako, tingin ko naman pupunta ako ng langit, babait ako eh. Tingin ko naman, tatanggapin ako ng Diyos sa langit sapagkat nagsisimba ako linggo-linggo. Hindi naman ako masyadong nagre-rebelde. Kunti lang. Kung mangopya ako, minsan lang. Hindi garapalan. Hindi lahatan. Kalahati lang. Kung hindi nyo alam mga kabataan, ang pangungopya ay kasalanan. Pero sabi ho ng salita ng Panginoon, therefore, by the deeds of the law, shall no flesh be justified in His sight. So kung ngayong araw na ito, sa iyong paningin, tingin mo pasado ka, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa pananaw ng Diyos, bagsak tayong lahat. Verse 22. Sabi, point, any teacher, gusto ko lang liwanagin ito, any teacher, sabi, for by the law is the knowledge of sin. Ang trabaho ng kautusan ay hindi linisin ka, ang trabaho ng kautusan ay expose ka. Balikan natin kaninang umaga, binasa natin ng commandment number 1. Commandment number 1, thou shalt have no other gods but me. Wala kang ibang Diyos liban sa akin. And ano i-expose nun? Lahat tayo ay may tinuring na mas mahalaga kaysa sa Diyos. In one point of our life, meron tayong mas binigyang pahalaga kaysa sa Diyos. Unang utos pa lang, bagsak tayong lahat. Ang trabaho ng kautusan ay bigyan ka ng tamang kaalaman na ikaw ay makasalanan. Now, paano ngayon maliligtas ang tao? Again, guilty tayong lahat, Hudyo man o Hentil. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Paano? Anong pag-asa ang natitira sa atin? Well, hindi tayo iniwanan ng salita ng Diyos na mag-imbento ng ating sariling kaparaanan. Ang sabi ng verse 21, Romans chapter 3, but now the righteousness of God without the law is manifested. Yun daw katuwiran na nanggagaling sa Diyos. Yung katuwiran na, yung legal na estado na pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, ay ano daw, naipakita ngayon, na manifest ngayon. At ang sabi ni Pablo, being witnessed by the law and the prophets, ito yung katotohanan na tinuturo pa ng lumang tipan. Verse 22, ano daw itong katuwiran na ito? Even the righteousness of God. Paano? Which is by faith of or in Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Walang pagkakaiba. Noong 2020 pumutok ang pandemic, ang COVID. At lahat tayo walang pagkakaiba. At sangayon sa World Health Organization, ang tanging pag-asa daw ay ano? Bakuna. Bakuna daw. Kaya gusto ko lang hinamin yung larawan na yun, na walang pagkakaiba. Ano man ang relihiyon mo, walang pagkakaiba. Ano yung lahat, anong kalagayan nating lahat? For all have sinned and come short of the glory of God. Therefore, the only solution ay yung sinabi sa verse 22, even the righteousness of God, yung katwiran ng gagaling sa Diyos. Paano? By faith in Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Ito ang pag-asa ng bawat makasalanan. Ang katuwiran na galing sa Diyos. Hindi natin kayang maging matuwid sa ating sarili. Lahat tayo ay makasalanan at bagsak. Ang tanging pag-asa natin ay ang katuwiran na nanggagaling sa Diyos at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang sabi sa verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Na tayo, ang isang tao ay aariing ganap. And that word justified is a legal term. Yung deklarasyon ng Diyos. Idedeklara ka ng Diyos na walang sala at ikaw ay makakaiwas sa parusa at hindi bubuhos sa iyo ang poot ng Diyos. How?
How? Ang sabi ng salita ng Diyos, it's freely. It's free. Hindi mo babayaran. Hindi mo pagtatrabahuhan. Bakit daw? By His grace. Biyaya ito ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit ibinigay ng Panginoon. At paano ito? Through the redemption that is in Christ Jesus. Sa pamagitan ng Baptist Church. No. Hindi sa pamagitan ng relihiyon, kundi sa pamagitan ng pagtubos na ginawa ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 27, Romans 3, where is boasting then? Nasaan ang pagyayabang? It is excluded. Walang pwedeng magmayabang. Walang pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos sa langit. Sabihin, Lord, kaya ako nandito sa langit kasi mabait ako. Lord, kaya ako nandito sa langit kasi matulungin ako. Lord, kaya nandito ako sa langit kasi masipag ako sa relihiyon. Oh no, ang lahat ng darating sa langit ay magpapatira pa sa harapan ng Diyos. Lord, salamat sa biyaya mo. Salamat sa bugtong mong anak na namatay sa krus at dahil sa kanya lamang, kaya ako naririto. Walang pwedeng mangmayabang. It is excluded. Think about it. Kung ang kaligtasan ay sa ibang kaparaanan, kung merong pwedeng ibang paraan na gawin ng tao para maligtas, pwedeng magyabang. Kung ang kaligtasan ay pabaitan, pwede kang magyabang. Kasi naabot mo eh. Nakamit mo. Sa pamamagitan ng sarili mong pagsusumikap. Ang sabi ng salita ng Diyos, whereas boasting then it is excluded. By what law? Of works? Sa pamamagitan ba ng kautusan? Hindi yan nay. Nay, Old English, no. But by the law of faith. Gusto ko lang pumarada ho sandali dito. Ang sabi ni Pablo sa verse 28, therefore, we conclude that a man is justified by faith, at napakahalaga ng huling salita, without the deeds of the law. Bakit ko ho bibigyan din ito? Sapagkat napakaraming relihiyon at pananampalataya sa panahon natin, pinaghahalo. Ay, naniniwala ako kay Jesus, pero dapat gumawa ka rin ng mabuti, di ba? Ay, oo, siyempre, by faith in Jesus, amen yun, amen, pero dapat sumunod ka rin, di ba? Malinaw ang salita ng Diyos, therefore, ang sabi ng apostol, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Therefore, kung ang tinuturo ng isang mangangaral o isang relihiyon ay pananampalataya na dadagdagan mo ng gawa, dadagdagan mo ng pagsunod, dadagdagan mo ng kahit anong pamanding bagay, hindi ito ang tinuturo ng salita ng Diyos. At kung ngayong sadaling ito, ang pananampalataya mo ay iyon, nakasalalay sa iyong gawa. May contribution ka na ikukonsidera ng Diyos ang performance mo para katanggapin sa langit. At hindi si Jesucristo lamang. Hindi yun ang pananampalatayang Kristiyano. Ang sabi ng salita ng Diyos, it is by faith alone, in Christ alone, without the deeds of the law. So ito ho ang malinaw mula chapter 1 hanggang chapter 3. Pagdating sa chapter 4 ng Romans, ginawang malinaw ni Pablo at hindi pwedeng magkamali ng kaligtasan na ito ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. As he stated sa verse number 28 sa chapter 3, sabi niya sa chapter 3 verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
At pagkasabi yun ni Apostol Pablo, it's a truth claim. Kine-claim ni Pablo, ito yung katotohanan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay hiwalay sa kautusan. And then, evidence number 1, evidence number 2. Nagbigay ng ebidensya si Pablo mula pa sa lumang tipan. Ang una niyang binigay na ebidensya ay si Abraham. Chapter 4, verse 1. What shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh hath found? Ano ba ang nasumpungan ni Abraham? Verse 2, for if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. Kung sa pamamagitan ng gawa ni Abraham, kaya siya tinuring na matuwid, diniklarang matuwid o naligtas, pwede siya magmapuri. Pagdating sa verse 3, for what saith the scripture? Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Abraham what? Believed God. Sumampalataya si Abraham sa sinabi ng Panginoon, and it was counted unto him for righteousness. Hindi dahil sumunod si Abraham, hindi dahil may ginawa si Abraham, hindi dahil sa pag-aalay ni Abraham. Abraham believed God. Nanampalataya si Abraham sa Diyos. Tumiwala si Abraham sa Diyos. Hindi sa sarili niya, hindi sa performance niya, sa sinabi ng Diyos, at ang sabi ng salita, it was counted to him for righteousness. Kaya pumasa si Abraham. Bagsak din siya kagaya natin. Pero pumasa siya dahil siya ay nanampalataya sa Panginoon. That's evidence number 1, si Abraham. Evidence number 2, si David. Verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo, even as David. At mahalaga yung word na even as. Ang ibig sabihin ng even as, kagaya ng. Kung si Abraham, justified by faith, believed God, was counted for him for righteousness, gayon din naman si David. So hindi magkaiba ang kaparaanan ng kaligtasan ni Abraham at kaligtasan ni David. Kuha ho? Hindi pwedeng kanya-kanya. Si Abraham by faith, si David by obedience. No, pareho lang din sila. At paano sinaysay ito ni David? Ang sabi ni David, and even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Nagbinigyan ng katuwiran ng Diyos, hiwalay sa gawa, hindi yung gawa ang basihan. Ano daw ang sabi? Blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Binigyan ng katuwiran, yung word na impute, it's a big word. Ibig sabihin ng, para maunawanan, ang word na impute meaning to count. Sa mas familiar sa atin, i-credit mo na lang. I-credit mo na lang sa kanya. I-credit mo na lang sa akin. Ibilang. At ang sabi ng salita ng Panginoon, mapalad daw ang tao na hindi ibinilang sa kanya ng Diyos ang kanyang kasalanan, kundi siya ay binilang na matuwid. At mga kapatid, kung pinakikinggan natin ng tama ang salita ng Diyos, skandalo to. Subukan nyo magkaroon ng balita o makapakinig ng balita na merong hukom sa korte natin na yung isang taong nagkasala kasi nakunan ng CCTV, binigyan pa ng patong-patong ng mga saksi, kitang-kita yung fingerprint, lahat ng ebidensya, malinaw na siya, as in, beyond the shadow of the doubt, na siya ang gumawa ng krimen. Tapos sasabihin ng judge, okay, hinahatulan ng korte na ito na si Patrocinio Alerta. Sensya na, Virgin. Not guilty. Hindi ba skandalo yun? At yung pamilya na ginawa ng krimen, yung galit nila doon sa gumawa ng krimen, tingin nyo saan pupunta? Anong klaseng hukom yan? Yung may sala, sasabihin walang sala? Mga kapatid, wala sa ating walang sala. Ang tanging tsansa lang natin ay kung sasabihin nung hukom na tayo ay walang sala. Pero skandalo yun. Again, ang pag-asa natin, paano mangyayari yun? Paano mangyayari na ang Diyos na matuwid na hukom ng lahat ng bagay ay sasabihin niyang walang sala ang may sala? Babalik tayo sa sinabi ni Pablo sa chapter 3 verse 24.
Romans chapter 3 verse 24. Ito lamang ang sagot at wala nang iba. Being justified freely by His grace. How? Through the redemption that is in Christ Jesus. Wala nang ibang solusyon. Kaya ang Diyos ay mananatiling matuwid. Hindi siya magiging baluktot na hukom. Kasi ang kasalanan ay pinarusahan pa rin. At ang kasalanan ay pinarusahan kay Kristo Jesus. Kaya siya nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Kaya siya namatay at nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Ang parusa na dapat para sa atin, siya ang tumanggap. Nakamit pa rin ng hustisya. At nagkaroon pa rin ng pagpapatawad. At napakagandang sinabi ng isang mangangaral, sa krus ni Kristo lamang, listen, sa krus ni Kristo lamang, nagkaroon ng pagkakapit kamay ang kapatawaran at hustisya. Dahil hiwalay kay Kristo, hustisya lang ang aabutin natin. At anong sinisigaw ng hustisya sa makasalanan? Parusa! Hiwalay kay Kristo ang naghihintay sa atin ay parusa. Wala nang iba. Ang sabi ni Pablo, by faith lamang kay Jesus, ebidensya number 1, Abraham. Evidence number 2, si David. Evidence number 3, lahat ng mga tunay na mananampalataya. Kaya ang sabi niya sa verse 23 ng chapter 4, Romans chapter 4 verse 23, now it was not written for his or Abraham's sake alone that it was imputed to him. Hindi lang kay Abraham ito. Hindi lang ito doon sa lumang tipan. Kaya naging katanggap-tanggap si Abraham, kaya naging katanggap-tanggap si David, ay yun din ang rason kung paano tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, hindi lamang ito dahil kay Abraham, verse 24, oh, purihin ng Diyos, but for us also. Sino yung us? To whom it shall be imputed. Ano yung ibibilang? Yung katwiran. If we believe on Him that raised up Jesus from the dead. Merong word dyan na mahalaga is the word if. At ang word na if ay nagpapahayag ng kondisyon. Para bang yung lalaking nanliligaw, sagutin mo na ako, sige sasagutin kita. If, kondisyon yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, itong katwiran na ito, itong estado ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos at tanging paraan para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos at mapatawad kayo sa iyong mga kasalanan, ito yung kondisyon. If we believe on Him that raised up Jesus from the dead. At yung word na Him dyan ay walang iba kundi sa Panginoon. At mind you mga kapatid, mga kaibigan, it's not just a mere acknowledgement na merong Diyos. Yung iba sasabihin, I believe na merong God. I believe na merong God. Pero naging mas partikular si Pablo sa verse number 25. Who was delivered. Sabi niya sa verse 24, duktong natin, if we believe on Him that raised up Jesus from the dead. So the subject now is Jesus. Jesus who was delivered for our offenses and was raised up again for our justification. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kung mananampalataya ka sa Diyos, sa binigay niyang tanging paraan ng kaligtasan, si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Ang sabi, hindi ng Baptist na pastor na ito, ang sabi ng salita ng Diyos, ibibilang sa iyo ng Panginoon ang katwiran. Ikaw ay mapapatawad, ikaw ay maliligtas. Yun lamang ang tanging paraan. Ito ang Ebanghelyo. Naalala nyo kanina, sinimulan sa chapter 1 verse 16, ang sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first and also to the Greek. Ito lamang ang tanging paraan
ng kaligtasan sa bawat isang makasalanan. At ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand. Aking ulitin sa inyo ang gospel, ang mabuting balita na pinangaral ko sa inyo na inyong pinamatilihan. Verse 2, ang sabi ni Pablo, by which, alin yung which? By the gospel, by which also ye are saved. Paano naligtas ang mga tao sa Korinto? It's by the gospel. If you keep in memory, or you keep, yung word na memory ay mali ang translation, wala dapat dyan. Hindi porket kabisado mo lang ang gospel. If you keep or you remain in the gospel which I preached unto you, unless you have believed in vain. Anong punto? Hindi ka mananatili sa ebanghelyo kung hindi tunay ang iyong pananampalataya. Pero verse 3, napakaganda. For I delivered unto you first of all, take note, that which I also received. Ito rin yung tinanggap ni Pablo. Ang dahilan kaya si Abraham ay nasa piling ng Panginoon ay dahil siya'y nanampalataya. Ang dahilan kaya si David ay nasa presensya ng Diyos ay dahil siya'y nanampalataya. Ang dahilan kaya si Pablo ay nasa piling ni Kristo dahil ito rin yung tinanggap niya. Ang ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? How that Christ died for our sins according to the scriptures, and he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Ito yung tinanggap nila, ito yung tinanggap ni Pablo, ito lamang ang tanging paraan upang maligtas ang isang taong makasalanan. Sana ho makita nyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko kayo tinuturo sa isang relihiyon or nor I'm asking you to join our religion. Ang church na ito ay patuloy na nangangaral at kasama ng mga apostol na tinuturo ang mga tao kay Kristo. Kung paanong sinabi ni Juan Bautista, ang sabi niya si John the Baptist sa John chapter 1 verse 29, the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, behold. And that word behold, look. Pay attention. Yun ang bigyan nyo ng pansin, yun ang tingnan nyo. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Kahapon, nakapanood ako ng video sa social media na may isang babaeng nagpapako sa krus doon sa Pampanga. At daan-daan nating mga kababayan ng pinadugo ang kanilang sariling mga likod at kung ano-anong ginawang pagpapahirap sa sarili. Bakit nila ginagawa yun? Alala ko, natira ako sa Pampanga, nasaksihan ko yun, nasa harapan ko talaga yung naghampas-hampas. Yung isa nakita ko pa, uminom muna ng Red Horse bago. Tanong ko yung isa, kuya, bakit niyo ginagawa yan? Sabi niya, para mabawasan yung kasalanan ko. Alam niyo ibig sabihin nila nun? Wala silang tiwala kay Kristo. Wala akong tiwala doon sa napako sa krus sa Kalbaryo. Hindi ko kailangan yun. Ako ang magbabawas ng sarili kong kasalanan. At meron ho sa inyo dito ngayon, ganun ang kalagayan. Wala akong tiwala sa ginawa ni Jesus. Ang pag-asa ko yung sarili kong gawa. Yung kabaitan ko. Yung pagsisimba ko. Behold the Lamb of God. At kung sakaling magdidesisyon ka na hindi mo sasampalatayanan si Kristo, maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos sa John chapter 3 verse 36. John 3:36 ang sabi, he that believeth on the Son hath everlasting life. Sino daw ang may buhay na walang hanggan? Yung tunay na sumasampalataya kay Jesus. Yung tunay na tumitiwala kay Jesus lamang. Merong buhay na walang hanggan, pero kung sakaling ikaw ay hindi titiwala kay Kristo, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him.
Now, wag mong pagkamalihan. Hindi porket alam mo ang ebanghelyo, okay ka na. Napakaraming mga tao alam ang ebanghelyo. Maaaring karamihan nung nagpenitensya nitong mga nakaraang araw, kinakanta nila yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga... Alam ba nila? Alam nila. Pero may tiwala ba sila kay Jesus? Wala. Wala. So i-recap ho natin. Lahat tayo ay guilty. At ang Diyos ay nagbigay ng paraan ng kaligtasan, si Hesus Kristo lamang, yung kanyang ginawang pagbabayad sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at muling pagkabuhay. At ang tanging paraan para maligtas ang isang tao kung tunay siya magsisisi at mananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. At ngayon nasa chapter 5 na tayo. At dito sa chapter 5, sinaysay ni Pablo ang patong-patong na biyaya at pakinabang ng taong tunay na sasampalataya kay Jesus. Sa verse 1 pa lamang, pwede na tayong magbabad ng mahabang panahon. Ang sabi sa verse 1, Romans chapter 5, therefore, being justified by faith. Now, ang chapter division sa Bible, if you know, kung naalala nyo, pinag-aralan natin, hindi yan nasa original. Dagdag na lang ng tao yan. At minsan, pag tinapos mo ang chapter 4, then kinabukasan mo pa binasa ang chapter 5, hindi mo na naalala kung ano yung nasa chapter 4. Kasi ang simula nung verse 1 ng chapter 5, therefore, conclusion. Kailangan mong balikan sa verse chapter 4. Ang sabi sa chapter 4, ang kahuli-hulihang verse, chapter 4, verse number 25, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 4, verse number 25. Simulan na sa verse 24. But for us also to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus from the dead. Jesus our Lord from the dead. Verse 25. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So remember that verse 25. Who was delivered for our offenses and was raised up again for our justification. Pagdating sa verse 1, therefore, being justified by faith. Kinausap na ni Pablo ngayon ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. At ang verses 1 to 11 ay para lamang sa mga taong tunay na sumasampalataya kay Jesus. Sabi ni Pablo, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi ko nga sa inyo, pwede tayong tumigil dito at magbabad ng mahabang panahon. Could you just recall, lahat tayo ay makasalanan. At ang sabi ni Pablo, the wrath of God is revealed from heaven against all unrighteousness of man. Ang Diyos ay napupuot sa atin. At ang sabi rin ni Apostol Pablo sa ibang mga talata sa Romans, tayo rin naman ang taong makasalanan ay nakikipaglaban sa Diyos. Pero here is a great wonder ng ating kaligtasan na kung ikaw talaga ay sumampalataya sa Ebanghelyo, you are justified by faith. We have now peace with God. Sa Tagalog translation na binasa natin kanina, meron ng pakikipagkasundo. Ibig sabihin, nung una, hindi magkasundo. Nung una ay mayroong galit. Nung una ay mayroong puot. Nung una ay may naghihintay na parusa. Pero kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, you have peace with God. Listen, kung ikaw ay Kristiyanong tunay, hindi mo na kaaway ang Diyos. Subukan natin baligtarin para sa kahit konti mas makuha natin kung hindi ka totoong Kristiyano at hindi ka mananampalataya ni Kristo. Kaaway mo ang Diyos. At maaaring sasabihin, Brother Paul, kung kaaway ko ang Diyos, bakit ang sarap ng buhay? Ang tawag dyan ng Biblia, habag. At ang sabi ng Biblia, habang naaawa pa ang Diyos sa iyo, magsisi ka na. Magsisi ka na at manampalataya kay Jesus. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. How? Through our Lord Jesus Christ.
You see yung emphasis? It's always through Christ. Through Jesus Christ. Hindi to Apostle Paul, hindi to Mary, hindi through any saints, hindi sa pamamagitan ng sakramento o ng relihiyon. It's through Jesus Christ. Walang ibang paraan, walang ibang daan. Wala nang puot, wala nang hatol. Ang katwiran na ibinilang na sa iyo, ikay diniklarang matuwid, ikay napatawad na, ikaw tinanggap na sa pamilya ng Diyos. You have peace with God. At itong pag-asa na ito ay sigurado sa hinaharap at sa kasalukuyan. Ang sabi sa verse 2 ng Romans chapter 5, by whom, that is by Christ, we have access by faith into the grace wherein we stand. The only access we have to God is Jesus Christ. Kanina ho sa Sunday school, pinag-aralan natin yung pagdadasal in Jesus' name. It's only the access we have through to God, ang ating Panginoong Hesukristo. Again, hindi kung sino-sinong santo ang dapat nating daanan. Si Jesus lamang. Ang sabi ng salita ng Panginoon, now, ang mga believers ay merong daan, may access sa sustaining grace ng Panginoon. At tayo ay magre-rejoice sa pag-asa. Ano daw? Rejoice in hope of the glory of God. Meron tayong pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Na tayo ay nasa presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. Na tayo din naman ay luluwalhatiin kasama niya, sabi ng salita ng Panginoon. Meron tayong siguradong pag-asa sa hinaharap, pero hindi lamang siguradong pag-asa sa hinaharap. Listen, may siguradong, napakaganda, may sigurado rin pag-asa ngayon. Ang sabi ni Pablo sa verse 3, and not only so, hindi lang yon. Parang sa mga home TV shopping, but wait, there's more. Ang sabi niya sa verse 3, and not only so, but we glory in tribulation also. Woo! Mga kapatid, I hope makuha natin ito. Ang sabi ni Apostol Pablo, pwede tayo, and that word glory is equivalent to the word rejoice. We rejoice in tribulation. Dahil ikaw ay na kay Kristo, dahil meron ng kapayapaan sa iyo at sa Diyos, anumang kahirapan ng dinadaanan natin sa buhay na ito, pwede tayong magalak. Why? Ang sabi ni Pablo, we rejoice in tribulation also. Why? Knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Because we have peace with God, meron tayong kapayapaan sa Diyos, we can rejoice sa ating mga trials na kinakaharap dito sa mundong ito, sapagkat ito'y gumagawa sa ating ikakabuti. At wala tayong time para discuss lahat ito, but I hope you remember yung ating pag-aaral sa Romans 8 verse 28, and we know that all things work together for what? For good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. At totoo lamang, listen, totoo lamang yan if you have peace with God through the Lord Jesus Christ by faith. Kung wala ka kay Kristo, kawawa ka naman. Ang hirap na ng buhay at nasa ilalim ka pa ng puot ng Diyos. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, anuman ng hirap ng buhay, ito'y sa ikakabuti. Ang sabi ng salita ng Diyos, at ang pag-asang ito'y hindi mapapahiya, verse 5, and hope maketh not ashamed. Walang tsansang mapapahiya. Bakit daw? Because the love of God is shed abroad. Ang ganda nung ginamit sa translation kanina sa Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ay, kung dito kakamitanda, ibinuhos. Please listen, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos. Hindi niya ipinatak lang ng tigi-tigisang patak sa atin. Ibinuhos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi niya tinipid. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya tinipid. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us. And sadly, maraming mga tao kine-question ng pag-ibig ng Diyos sa panahon natin ito dahil sa maraming mga sakit at, at mga troubles sa kanilang pinagdadaanan.
Oo, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagmamahal ng Diyos ay pinakita niya sa atin, hindi sa pagbibigay ng solusyon sa lahat ng ating problema sa kaparaanan na gusto natin, kundi pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak sa atin. So kung ikaw ay Kristiyano, listen, kung ikaw ay totoong Kristiyano, nanampalataya kay Kristo at may kapayapaan ka sa Diyos, may cancer ka man ngayon, mahal ka ng Diyos. May taning man ang buhay mo ngayon, mahal ka ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo, mahal ka ng Diyos sapagkat ang paraan ng pagpapakita niya ay binigay niya si Kristo. Ang sabi sa verse 6, For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Oh, what a description ng minahal ng Diyos. Mahina at hindi makadiyos. Without strength. Ang punto na wala tayong kayang gawin, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At hindi tayo kaibig-ibig, lahat tayo ay rebelde laban sa Diyos. Pero binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Si Jesus ay namatay para sa atin. Verse 7, For scarcely for a righteous man will one die, yet for a venture for a good man, some will even dare to die. Pinapakita ni Pablo yung tindi. Para sa mabait na tao, baka merong mamatay. Ano yun? Kasi dahil lang mabait yung taong yun, matulungin yung taong yun, at dahil maaaring nakatanggap ka ng tulong mula sa kanya, maaaring isakripisyo mo yung sarili para sa kanya. Pero usually, ang sabi ni Pablo, usually yung mga tao, hindi. Kita niyo ho? Para sa mabuting tao, madalang yung mamamatay. Pero sabi sa verse 8, But God commended or He showed, pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Paano daw? In that, while we were yet sinners. Habang nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi dahil nagbagong buhay ka na. Nung tayo'y mga makasalanan pa. Ganon pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin. But wait, there's more. Pagdating sa verse 9, much more than. Much more. Being now justified by His blood, at yung blood ay tumutukoy sa kanyang kamatayan, we shall be saved from wrath through Him. Maliligtas tayo mula sa puot dahil at sa pamamagitan niya. At ang kaligtasan ho ng Kristiyano ay merong present and future aspect. At dito tutukoy ni Pablo ay yung future wrath, yung puot ng Diyos na naghihintay sa atin. Wala tayong time para puntahan Revelation chapter 20 verse 11 hanggang verse number 15. Ang hindi masusumpungan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy, ang sabi ng salita ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristong tunay, dahil siya'y nabuhay muli, wala ka na sa ilalim ng puot ng Diyos. At ito ang naging malinaw sa verse 10, For if, binigyan din ni Pablo, if when we were enemies, nung tayo yung mga kaaway pa ng Diyos, wala pang pakikipagkasundo sa Diyos, we were reconciled to God by the death of His Son. At muli, sa ibang mga tao, yung kamatayan, ang ibig sabihin ng kamatayan, talo. Ang ibig sabihin ng kamatayan, kahinaan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, negative. At yung pinupunto ni Apostol Pablo, kung yung sa tingin natin, kahinaan at negative, nagligtas sa atin. Kung yung kahinaan ay pinapagkasundo tayo, kung yung sa pamamagitan ng kamatayan, naligtas tayo, sabi ng salita ng Diyos, much more, being reconciled by His death, we shall be saved by His life. Patong na assurance. Dahil siya'y nabuhay muli. At dahil siya'y nabuhay muli, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Ang punto ng lahat ng ito, mga kapatid, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay
At tanging sa pamamagitan lang niya, pwede magkaroon ng kaligtasan ng isang makasalanan. At kung tayo'y sumasampalataya sa Kanya, ang kag-asa na meron tayo ay imposibleng mapahiya. Dahil siya'y namatay at siya ay muling nabuhay. Sa mga mananampalataya na, bigyan natin ng matinding konsiderasyon. Pagbulayan natin ang ginawa ni Kristo. Namnamin natin ang kapayapaan na meron sa atin at sa Diyos. Namnamin natin ang siguradong pag-asa na meron tayo ngayon at sa hinaharap. At oo, supisyenteng biyaya ng Panginoon maging sa pagtahak natin sa mga kabagabagan ng buhay na ito. At nais kong tawagin ng pansin ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Ito'y totoo lamang kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Kung tunay ka na nagsisi at nanampalataya sa Ebanghelyo. At ang sabi ni Pablo, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Wala nang ibang kahalo, walang ibang dagdag. Si Jesus at si Jesus lamang ang iyong aasahan para sa iyong kaligtasan. At kung yan ay totoo sa iyo, ang sabi ng salita ng Diyos, you have peace with God through our Lord Jesus Christ. At ang ating pag-asa ay sigurado na hindi mapapahiya. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong katotohanan. O Diyos, paano? Hindi namin kayang ipaliwanag. Nung kami ay mga mahihina, makasalanan, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay para sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na kahit kaunti pa, O Panginoon, ay mas maunawaan namin ito. At nawa, O Diyos, sa mga katotohanan ito ang siyang magdikta ng aming lakad. Ito, Panginoon, magbigay direksyon sa aming mga plano at pangarap. Ito, Panginoon, maging determining factor, O Diyos, ng aming mga buhay. Lord, sa aming mga mananampalataya, nanunawa naming pahalagahan ng Ebanghelyo. Lalo naming ingatan, Panginoon, ang Ebanghelyo na pinagkatiwalas at sa biyaya mo, gamitin mo kami upang ito'y ihayag sa iba. At Panginoon, kami po ay nagmamakaawa sa sino mang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Gamitin mo ang iyong mga salita upang sila ay dalhin sa pananampalataya. Nawa, dumating sila na makita nila, O Diyos, sa tanging si Kristo lamang ang kanilang pag-asa at sila ay magtiwala sa kanyang ginawa doon sa krus, sa kanyang kamatayan muling pagkabuhay upang sila ay maligtas. Salamat po sa mga katotohanan mong ito. Patuloy mo itong gamitin sa amin. Patuloy mo itong gamitin sa aming ikababanal. At lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat. Tawitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Christ Rose.
arose, He arose. Hallelujah, Christ arose. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. Muli, mga kapatid, balikan natin ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan at patuloy nating pagbulayan ang kayamanan at hiwaga ng katotohanan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. At ngayon na tayo na kay Kristo, ay meron tayong pakikipagkasundo sa Diyos. At nawa, sa naman tayo tinawag ng Panginoon, ay patuloy tayong maging instrumento ng katwiran para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa naman tayo tinagay ng Panginoon para siya ay maluwalhati. God bless po. Magandang tanghali. Happy Resurrection Sunday. At dito nagtatapos ang atin hong gawain ng pagsamba. Maaari na po munang magsiupo ang bawat isa. At magbibigay lang ho tayo ng ilang mga